Hello guys, so usapang PBA tayo. So gumawa ako ng sarili kong grades, no? Almost 1 week after yung PBA Season 50 draft at gumawa ako ng sarili kong grade dito sa mga 12 teams kung saan sino-sino ba yung mga kinuha nila sa PBA draft at maging sa mga players, sa mga rookies. So binigyan ko din sila ng grades. So ipakita ko sa inyo yung grades. Kung saan yung A at B medyo pasado yan. Kung C naman pasado pero alanganin. Pag D and E, yan yung bagsak. So dito makikita nyo sino-sino kaya yung panalo at talo dito sa kakatapos lang na PBA draft. Sinong winner, sinong loser. So dito sino yung bagsak, sino yung pasado, sino yung bagsak. So makikita nyo sa sa baba bakit medyo mababa, no, yung binigyan ko na grade. So maraming factors yan. Unang-una, baka mali yung na-pick nila o di kaya ay baka yung mga kinuha nilang rookie ay baka hindi nila mapakinabangan. So sayang din naman, no. So yung mga nasa medyo barat ako guys magbigay ng grade, pero overall yan. So tinitignan ko yung mga kinuha nilang rookie tapos ginrado ko. So yan yung mga average ng kanilang yung mga grades nila. So medyo walang A dyan pero merong B+. So medyo ang panalo rito ay Phoenix at Barangay Nebra at maging Magnolia. So tama yung napanood kong sa isang YouTube channel, PB vlogger din. Nakalimutan ko anong pangalan yun. So yung niya, yung slogan niya yung hello mga chong, hello mga chong. So yun. So tama yung sinabi niya na medyo panalo yung mga SMC teams dito sa PBA draft. Lalo na yung Barangay Nebra at Magnolia. At yung mga nasa gitna, Terra Firma, Blackwater, Riverside at San Miguel. So medyo rin to, no? Maganda rin yung kinuha nilang mga picks sa PBA draft. So isa-isay natin yung mga grades. So Phoenix, big winner. Sabi nila ay medyo nadismayado yung iba, no, sa ginawa ng Phoenix dahil tinrade nila yung number 2 pick. Pero ang resulta, naintindihan ko naman kung bakit nila tinrade yun, kasi walang mga available, no, na mga big sa PBA draft. At alam din nila na itong si Gio Chu na gusto sana nilang kunin, kukunin na ng Terra Firma. So yan yung napupusuan ng Terra Firma. Kaya itong Phoenix, nagdesisyon na sila, i-trade na lang yung number 2 pick sa Converge. So ngayon, sa PBA draft ay medyo maganda naman yung kinalabasan ng Converge. So kinuha nila number 8 pick, no? Number 8 pick si Will Gosum. So 6'5 na player. Medyo hindi naman siya mga sobrang tangkad, pero 6'5 makakatulong na yan dyan sa Phoenix. Tapos kumuha din sila ng sentro, itong si Dave Ando sa second round. So medyo hindi rin hindi na masama para sa Phoenix. Third round, Harvey Pagsanhan. Tapos fourth round, Aldiv Canoy. Tapos Phoenix sa 4th, 5th round si King Gurtiza. So yan yung mga kinuha ng Phoenix Fuel Master. So ginrade ko siya at medyo sila yung pinakamalaking grade na nandito. So number 1 itong Phoenix. So big winner itong Phoenix at kasunod dito yung Barangay Nebra. So yung Barangay Nebra, sabi ng iba, medyo loser sila dito sa PBA draft. Pero ang totoo, itong Barangay Nebra ay medyo maganda rin yung kinalabasan nila dito sa PBA draft. Sa first round, medyo yung kinuha nila ay medyo surprise, no? So kinuha nila itong si Sunny Steel. So sinasabi ng iba, baka bangko daw ito, no? Baka magiging cheerleader lang ito sa Barangay Nebra. So ang Barangay Nebra medyo kulang sa wing, no? Bukod sa point guard at saka sa sentro,
sa big man, kulang din sila ng wing. So nawala dyan si Jamie Malonzo. So dito, malamang itong si Sunny Steele. So I believe Sunny Steele magagamit yan sa Ginebra as role player siguro, no? Role player. At least mga 20 minutes yung laro niya. So itong si Sunny Steele, hardworking to na player. So sana, no? Mapansin to ng mga coaches, no? Di naman ano, si Coach Dimko naman ay nagde-develop naman siya ng player. Kaso iba yung ano niya compare sa ibang coaches no? Yung sinasabi nila na alam ko 6 to 7, 6 to 8 players yung ginagamit niya kada laro, lalo na pagka parang crucial game, no? Yung matinding laban nila, no? Halimbawa kalaban nila San Miguel, Tokentex. So ngayon, I think itong Barangay Nebra kailangan din nila ng ano makakatulong, no? Yung parang Scotty Thompson na laro, no? At ito si Sunny Steele. So hopefully makakatulong si Sunny Steele diyan sa Barangay Nebra. So ikalawang pick na kinuha nila itong si Mario Barasi. So big man ito. So makipag-compete ito kay ano? Kay Adamos. Si Isaac Go, di pa tayo sure kung makakalaro ba sa Ginebra si Isaac Go kasi may injury pa ito. So parang backer ni Japet Aguilar. Tapos isa pa itong si John Abis. So si John Abis, I think guard ito from Perpetual. So galing din dyan si Scotty sa Perpetual. So alam na ni Scotty yung laro ni Abis. So alam ko nag-triple double ito sa isang game sa NCAA. So medyo ano din ito, kagaya din to ni Scotty Thompson, ito si Abis. Yung Abis ano, akala ko ako na yung na-pick kasi kapangalan ko kulang na lang yung ano, yung huling sa apelyido niya, yung huling letter sa apelyido niya. Medyo yan yung ano, pinagkakaiba. So John Abis. So Abig ako Abis siya ito. So third round wala siya lang kinuha. So dito sunod sila sa Phoenix, no? So sunod naman yung Magnolia, yung isa pang big winner. So, for me big winner dito Phoenix at yung dalawang SMC team. So yung Magnolia, so kinuha nila hindi naman masama. So nung first at second mock draft natin, talagang ano, tama tayo na si Yukin Andrada yung talagang nagkatotoo, si Yukin Andrada yung nakuha ng Magnolia. So may tira ito sa labas, big man ito, mga 6'5", 6'6", no? So pwede ito makikipag-compete, no, with Xavier Lucero or mag-tandem silang dalawa, no, sa Magnolia. Tapos kinuha sa second round may second round, wala silang second round. Then third round, Gab Gomez, so Joshua Yero. So naglalaban na lang sila sa spot, no? Kasi marami na ring gwardiya itong Magnolia So medyo panalo rito yung kay Andrada. Tapos Meralco. So nakuha nila si Jason Brickman. So marami ng gwardiya itong Meralco. Bakit daw kinuha itong si Brickman? I think kinuha nila si Brickman kasi meron na siyang experience sa international. So lalo na itong Meralco, representative ito, only representative ng PBA sa EASL. So kailangan talaga itong si Brickman sa Meralco. Kaya naintindihan ko na bakit nila kinuha si Brickman kasi meron na siyang experience sa overseas, lalo sa Asia. So talagang si Brickman yung nakuha ng Meralco. Tapos sa second round, magagaling din sa second round, no? Si Vince Magbuhos. So Vince Magbuhos sa third round, si Gitan Galang. Fourth round, ito Ladis Lepalam. So need talaga ng Meralco ang big man, no? So kulang sila ng big man aside from Almasan, no? Tsaka si Brandon Bates. So kailangan din nilang ng isa pang big man. Lalo na naglalaro sila sa ESL. Terrafirma G. So di na masama yung grade sa Terrafirma. Nakuha nila yung first pick overall, Giochu. So yung Terrafirma, nangangailangan din sila ng player kasi maraming nabawas, no, dahil sa free agency. So maraming nawala sila ng player.
Terence, sila Stanley, sila Aldrich. So kailangan nila ng ano. So mas bata yung lineup ng Terra Firma ngayon. So natitira na lang diyan si Nonoy, si Hernandez, si Sanggalang, si sino pa ba yung isa sa Letran, si Tommy Olivario. So yun natitira diyan sa Terra Firma, no? Tapos nakuha din nila sa second round Sean O'Malley, another big man. Oring katakutan, tapos Dolan Adlawan, puro mga forward ito, mga wing. Tapos meron hanggang sa 10th round. So medyo binigyan ko sila ng grade B itong Terra Firma. Tapos sunod naman itong Blackwater. So yung Blackwater, medyo na-surprise na tayo. So nakuha nila third round, third pick si Dal Panopio. So akala ko makukuha siya ng Northport o di kaya Ginebra. So I think itong Ginebra nag-iisip siguro na hindi malabo na kunin si Panopio. So ang talagang nag-jackpot dito kay Panopio itong Blackwater. So itong Blackwater meron siyang 3-year contract ata, no? Tapos na-renew din nila si Christian David. So malaking bagay ito sa Blackwater. So dito mag-tandem sila ni ano, no? Cedric Bearfield. So medyo itong Blackwater ay hindi naman to worst team, no? So kasama din niya dyan si Christian David. So mga young core itong Blackwater, no? Tapos second round Simon A. Sandagon, MPBL. Tapos Jack Cruz Dumont, James Una, Dominic Panlilio, Jared Wilson, Jude Cunaniera. So yan, yung lineup ng Blackwater, yung mga kinuha nila sa Blackwater sa PBA draft. Then Rain or Shine. So itong Rain or Shine, may kinuha silang 2 pick sa first round. So kinuha nila si Manaytay at saka si Roque sa first round. So mas binigyan ko ng malaking mas mataas na grade si Roque over Manaytay, kasi si Roque tingin ko ay ito yung kailangan ni Coach Yeng Yao, kasi ito ay medyo yung gusto ni Coach Yeng Yao yung palaban, no? Talagang walang kinatatakutan na player, no? At saka magaling sa depensa at sa opensa at kayang matuto. So, I think itong si Roque, no? Pwede, no? Parang Clarito din. Ito, palaban din to na player. So, itong si Manaytay, ganun din. Depensa din ito. So, medyo mataas lang si Roque sa ngayon. So, tignan natin pag naglaro na sila. Pero medyo problema sa Rain or Shine, kaya medyo nasa gitna. So, binigyan ko sila ng C+ na grade. So, C. So, medyo ang problema dito ay sa second round 3 rookie, then kumuha sila sa third round, so medyo 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hanggang 5th round. So medyo 8 rookies ang kinuha ng Rain or Shine. So ang problema ng Rain or Shine, loaded na. Before kinuha nila yung mga rookie, loaded na yung kanilang lineup, kasi 2 lang naman yung binitawan nila, si Mark Borboran at saka si Escandor. Tapos kumuha sila ng Stanley Pringle, tapos nag-try out pa dyan si sino yun, si nakalimutan ko yung pangalan, no? Nag-try out siya sa sa Rain or Shine, yung player sa Blackwater, dati Lasal yun no? So talagang loaded na itong Rain or Shine. So ang paglalabanan lang, I think 1 or 2 na spot, either magsakripisyo sila Belga at si Gabe Norwood siguro. So paglalabanan na lang dyan 2 or 1 or 2 na spot, kasi 15 yung lineup sa PBA So I think sa mga 8 rookies ng Rain or Shine, 2 lang yung posibleng bibigyan ng contract.
So yung iba baka reserve lang, no? So pero ang maganda si Roque, may NCAA, lalo na may NCAA sa October. So may 1 year left itong si Roque at posible hindi siya makapaglaro sa first conference ng PBA. Ganon din si Manaytay. So si Manaytay sa MPBL, playoffs na ata pag opening ng PBA, parang playoffs na ng MPBL. So pwede pang mauna si Manaytay. Tapos may chance pa makalaro dito si Monhe, si Vince Quahaw, ganun din. Meron hindi rin makalaro sa Reno Shine dahil may NCAA. So, ang medyo may chance talaga sa mga rookies, ang medyo may chance maglaro sa opening si Cole Maisek. So, pwede pa siyang bigyan ng pagkakataon ni Coach Yeng Yao. Itong si Cole Maisek, no? So, yun. So, abangan natin. Alam naman natin si Coach Yeng, no? Nagde-develop to ng player at saka lahat ginagamit. So, ang problema lang ay loaded na yung Rain or Shine, no? At kumuha pa sila ng Stanley Pringle, no? So, alam naman natin, kailangan din nila yung medyo veterano, no? Na talagang maggagabay dito sa mga young ones ng Rain or Shine. So, next sa Rain or Shine, San Miguel. So, medyo maganda yung kinuha nila sa first round, si Chris Miller. So, si Chris Miller, hindi na rin ito, parang hindi na rin ito bata, hindi na rin ito rookie, veteran na ito. So, ang suggest ko talaga sa PBA, no? Dapat yung mga 30, yung mga 26 pataas, no? Dapat hindi, ibukod sila, no? Parang PBA draft, dapat yung PBA draft kasi dapat sa mga college sana yan, no? Kaso maraming mga players din ngayon, lalo na ngayon naglalaro sa overseas at sa MPBL. So mas inuna nilang kaysa PBA para sigurado sila pagpasok nila sa PBA meron silang no? So dapat nga yung rookie draft, so ang age rookie draft is 19, starting to 19. Dapat sana ibukod, no, yung mga medyo veterano na 26 up to mga 30 or meron bang 40 diyan. So dapat ibukod siya, no. Magkaroon ng isa pang special draft para sa mga age na ganyan. So ang rookie draft dapat is 19 to 25. Pagdating ng 26 pataas, yan magkaroon na ng special draft. Kasi magtataka yung bakit yung PBA, dapat yung PBA draft is for the college graduating players, no, yung mga fresh graduating players. Pero ang problema yung mga player ay yung mga 30 pinasok rin, no, sa applicants, no. So dapat sana yung mga nasa 25 to 9 ay 90 to 25, tapos magbukod siguro ng isa pang special draft para sa mga veteran na wala pa sa PBA. So yan yung suggestion ko. So balik tayo sa San Miguel, itong si Chris Miller. So I think magagamit yan si Chris Miller ni Coach Leo, no? Kasi parang pampalit ito kay Chris Ross, sabi nila parang Chris Lats din laro nito, no? So yun. Tapos mayroon silang kinuha, Mantua, ano pa to? Dustin Manalang, so Axel Inigo. So ang problema dito ay paglalabanan din nila yung spot kasi parang loaded na rin tong Beermen at saka mukhang di sila mapakinabangan din sa Beermen, no? So yun, after San Miguel, itong Converge, so medyo mababa yung grade ko para sa Converge. So naintindihan ko naman kung bakit unang-una medyo low before yung draft, medyo loaded na itong Converge. Tapos may kinuha po sila from a trade. So ang pinakamalaking na grade na binigay ko kay Juan Gomez de Liano, of course, yung number 2 pick. Tapos meron sila nakuha second round si Kobe Monhe. Si Kobe Monhe I think meron pa yung 1 year ata to sa Letran, no? So medyo okay din tong player, si Monhe. Nakikita ko ng laro nito. Then marami silang nakuhang rookie hanggang
10th round. Grabe sila kumuha ng rookie, oh. 10th round. So mga 10 rookie ang kinuha ng convert sa PBA draft. So I think ang dahil loaded na rin yung Converge. So siguro pinagpipilian ni Coach Pineda kung sino yung kanyang mga kasi kahapon nag-tune up yung ROS versus Converge. So sa Converge pinalaro ni Coach Pineda. Nandun sa team yung tatlong player ng Pampanga. Si Clemente, sino pa ba yung isa? Tatlong player, oh. At saka si Concepcion. Tapos nandun din si Larry Muyang, no? So dito ang maganda dito sa Converge, kahit hindi sila pasok sa roster or nakat sila sa roster, pwede sila maglaro sa Pampanga. Kasi yung Pampanga sa MPBL parang Pineda ata nag-awak yun, no? Ang hawak dyan sa Pampanga Lanterns. So pwede silang maglaro doon. Kung maganda yung kanilang performance sa MPBL, pwede silang kunin ng Converge dahil nandyan si Coach Delta Pineda. So pwede silang kunin, lalo na pag mayroong player na injured, so mga isang na buwan or out for the season dahil sa injury, so medyo mayroong papalit na player na pwede no sa Converge. So yan yung maganda, no. Siguro hindi lahat sa 10 ang mabigyan ng roster. Siguro yung iba mapunta sa Pampanga. So meron pa rin trabaho itong mga player na ito sa Converge. Yan yung maganda diyan. Northport C, bakit C yung nag-grade ko? So nakuha nila sa first round si Chris Kuhn. So medyo mataas yung grade Chris Kuhn. Then hindi ko alam kung yung Northport din, aside sa Terrapirma, itong Northport nangangailangan din ng player, no? So dahil marami ding tapos meron pang ang alam ko, meron pang mga player diyan na di pa nag-renew ng contract. So ang medyo aantayin talaga siguro yung yung Pure Blends. Kasi sa tingin nyo, matutuloy ba itong Pure Blends? Sa tingin ko, yes, no, matutuloy yan kasi nakita ko sa draft, napanood ko sa Magnolia, nandun na si Ariola, no? Yung team manager ng Northport nandun na sa Magnolia. Then napabalita si Coach Pido at saka yung anak niya, tapos yung mga coaching staff ng Northport nandun na sa Terrafirma. So ang matitira lang dyan ay itong si Coach Salitan ba? Sino yung coach na yun? Nakalimutan ko na, no? Siya daw yung magiging team manager daw. So totoo yung sinabi na pagpasok ng Pure Blends, yung coaching staff ng Northport mawawala na. So I think matutuloy na yan, no? At makikita na natin Pure Blends na yung papasok sa 50th season. So tingnan natin mamaya sa susunod na video natin, pag-usapan natin yan, Pure Blends or Northport. Yung nasa mababang grade, yung NLEX at TNT. So yung NLEX, ewan ko kung bakit nila kinuha si LJ Gonzalez, no? Kasi marami na silang gwardiya eh. So gwardiya niyan sa NLEX, siguro ito si LJ, bakit kinuha? Siguro backer to niya, no? Pwede pa backer ni Kevin Alas. Kasi si Kevin Alas injured prone na rin, no? So tapos nandyan sa NLEX, maraming gwardiya sa NLEX. Nandun si Richie Roger, si Herndon, tapos yung sa Beda Boys, si Bolik at Baser Amer. So medyo madami ang guard sa Converge sa NLEX, tapos madagdagan si LJ Gonzalez. So magaling din na player ito. So I think pwede itong pang-back ni Kevin Alas. At itong NLEX, I think dark horse ito na team sa
darating na Philippine Cup. I think ang first conference Philippine Cup. TNT, so ang huling grade na binigyan ko ay yung TNT. So medyo nasa D sila. At I think hindi masyado itong TNT, no? Itong mga kinuha nilang rookie, dalawa at kinuha nila oh. Sean Kitevis and Josel. So ewan ko kung pakikinabangan ito ng TNT, itong dalawang player na ito. So I think yes, dahil may mga injured player sa TNT, lalo na si Jason Castro. So mukhang hindi pa makakabalik si Jason Castro. So pwede pang mapasok itong sila Sean Kitevis at Josel. So yan yung ating PBA Season 50 draft grades. Ito yung resulta ng aking grades at meron din tayong grades para sa mga draft picks sa mga rookies. So tignan nyo na lang nandyan sa so merong binigyan ko ng A, meron din B, meron din C. First and second round picks. So pinakita ko dito, no? Tignan nyo na lang, ayan. So yon. At tapos of course ang big winner dito is Phoenix, Barangay Nebra at Magnolia. So yan yung pinaka biggest winners dito sa PBA draft. So yan for me yung iba siguro may iba din silang grades para sa mga teams. So yan yung ating usapang PBA sa araw na ito at kita-kits sa next video.